So hello mga sis, so today is another cooking session na naman tayo. At ang lulutuin natin ngayon ay isa sa mga pinakasikat dito na ulam sa Iloilo, ang laswa. Napaka-konti lang at very affordable ang mga ingredients ng ulam na to. Pero kahit konti lang at mura lang yung mga ingredients, pero hitik na hitik ito sa sustansya. So let's go na, I'm so excited para lutuin na. So let's go! So isa sa mga pinakakailangan nating ingredients dito ay ang kalabasa. So babalatan lang natin ang kalabasa at chicha-chop. So ang next nating ingredients ay ang okra. So sinasabi nila na ang okra daw ay nagpapababa daw ng blood sugar at maganda siya sa mga taong may diabetes at nagpapababa ng kolesterol. So ngayon maglalagay lang tayo ng tubig dito sa kawali. So sabi ko nga very easy lang talaga yung procedure ng pagluluto ng laswa. So ngayon naman palalambutin na natin o ilalagay natin yung kalabasa sa nilagyan nating tubi or sa kawaling may tubi para lumambot. So kapag medyo okay na yung kalabasa natin, so ilalagay naman natin yung okra. So pakukuluin lang natin siya hanggang sa lumambot ang ating mga vegetables. Siguro all in all, it will takes only less than 10 minutes para pakuluin itong ating mga vegetables. So ngayon, titimplahin na natin yung ating ulam. So it depends on you if what kind of flavorings you wanted to put. So pwede din namang asin, pwede din ang pepper kung mahilig kayo sa pepper. Or sa akin, nilalagyan ko ng salt, magic sarap at ng nor shrimp para mas masarap at mag-enrich yung flavor ng shrimp dito sa laswa. So ngayon, pupunta na tayo sa last part ng pagluluto natin. So ilalagay na natin yung tugabang. Hindi kumpleto ang ating laswa kapag wala itong dahon na to, itong tugabang na dahon. So dahil itong tugabang, isa sa mga nagbibigay ng mga signature lapot ng laswa. So kapag wala to, hindi kumpleto yung lasa niya. So ngayon, ilalagay na natin yung last ingredient sa laswa. So ito yung tinatawag naming kalkag or yung dried hipon. So sobrang sarap talaga nito pag ina-add dito sa laswa. So ako, particularly kapag wala ito sa laswa, hindi kompleto yung flavor ng laswa. Kaya for me, always talaga or it's a must talaga na merong dried shrimp or dried na hipon dito sa laswa. So ito na, so tapos na yung ating laswa and I'm so excited para kumain ngayon dahil ito ang ulam namin sa lunch. Dahil hindi talaga kumpleto ang laswa kapag walang piniritong isda. So the very last talaga na addition dito sa recipe na to ng laswa is ang piniritong isda. So alam niyo naman kung paano magprito, hindi ko na kailangan i-explain kung paano siya prituhin. So yun, so excited na akong kumain dahil gutom na talaga ako. So thank you very much guys for watching this video. I hope you enjoy this cooking video. At saka kung meron pa kayong mga gustong lutuin or gusto kong lutuin, so just comment below. Wow, charot, feeling vlogger. So yun, mag-comment na kayo kung ano yung mga gusto nyong lutuin natin. Sana yung alam ko lang ha, or maybe a Filipino dishes para it's easier for me to cook. So yun lang guys, thank you very much for watching. Have a good day. Enjoy cooking. Bye-bye.